Why would I apologize? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun. So, ang nangyayari, na imbes na yung ginawa niya, nagkaroon ng domino effect. So, ganun yung ano ko doon, take ko doon. At saka hindi naman laging absolute yung free speech. Laging may limitations yun. Kung ordinary citizen ang gumawa ng meme, hindi yan papansinin ng China. Hindi yan magmamatter sa kanila. Kasi kahit naman yung mga citizen nila is minamak din naman yung bansa natin. Hindi natin alam kung sino. Basta, meron din gumagawa sa kanila. Pero hindi nagmamatter. Nagmatter lang kasi nga, siya yun. Kasi may kinalaman siya dun sa dispute, diba? So, may Correct. influence siya. Baka ma-influencehan niya yung mga citizen natin na alam mo yung against sa dapat kasi hindi ganun yung manner ng pag-present niya. Pwede namang mag-usap-usap, pero hindi ko rin magets kung bakit kailangan na merong ganong meme. Hindi ko talaga maintindihan kung ano man yung pinipresent niya. Ako, pagkakaintindi ko sa kanya, plain and simple, he just really don't know how to handle diplomatic conversations. Or diplomatic, hindi siya diplomatic, yun na lang. So, iba yung approach niya. Kasi para siyang pambata eh. Pag nagdi-dispute ka, kung matured ka, dapat in terms of ano yan, sa mga legal matters, gano'n, type ka ng batas, ano yung karapatan ng Pinas, bakit saan natin yun kinuha, saan natin hinugot, bakit mas dapat tayong paniwalaan at bakit tayo ang mas may karapatan. Hindi yung dadaanin mo sa meme, anong magagawa nun? Hindi talagang, wala naman saysay yun, lalo lang maiinis yung bansang China sa atin, lalo na yung mga citizens nila. And, well, siguro nga, kung sa president natin ginawa yon, wala nga rin naman. Parang, merong mga magre-react din, meron din namang, wala lang din sa kanila. Pero iba kasi ang China. Para Okay. kasi silang solid, 'di ba? Na pinoprotektahan talaga nila yung president nila at ayaw nilang Iba kasi yung form of government nila. We have to Oo. understand that. Yan, kaya nga iba ang impact, 'di ba? Sabi ko nga, kung sa bansa natin merong maapektuhan, merong hindi. Okay lang, bahala ka diyan. Parang kahit ganun yung Let's address president that. namin. Let's address tong kay Palabok. Pwede ba i-trade yung mga gusto sa China? So I think yung hugot niya dito is against China siya or hindi siya pro-China. I would just like to say this sa iyo Palabox. We are not pro or we are not pro or anti-China here. We are trying to understand kung tama ba yung mga ginagawa ng gobyerno natin so far. Considering na meron tayong foreign relations na sinusunod, meron tayong bilateral agreement in relation to the dispute doon sa West Philippine Sea, considering na China is our all-time trader. So yun yung doon tayo manggagaling. And then ito may nag-respond si Jerry doon sa it's not about being pro-China or not. So yon, it's about unnecessary provocations and then magiging pa-victim ang nagre-react yung kabila. So doon natin itatry intindihin kasi bilang mga ordinaryong taxpayers, bilang ordinaryong citizen, hindi natin masasabi na we all know everything that's happening between government of China and the Philippine government. We know enough, pero I think that hindi lahat alam natin. So kaya natin pinag-uusapan to kasi paano ba to nagpe-perceive sa atin? Paano ba natin to ipe-perceive? And then para kay Palabo kasi ang nakikita niya dito is kakaibiganin natin ng China, yun yung stand ni Marcoleta. Pero I don't think naman kasi yun yung intention lang ni Marcoleta. It's not just about that. He's not even saying na alam mo yung na kakalabanin natin yung iba.
or tapos paano ba yung pagkakaintindi mo diyan, Palabok? Just because diplomatic yung approach natin, or mas gusto natin na dumaan sa diplomasya is ang ipiperceive mo na doon is kakaibiganin na natin? Well, may masama ba sa pakikipagkaibigan sa ibang bansa? Hindi ba dapat yun yung goal natin, maging kaibigan natin yung lahat ng mga leaders or foreign leaders? I don't understand kung bakit masama siya. Okay, hindi naman daw masama. Akala ko dati, yung pinag-ugatan niyan is pinipigilan lang tayo ng China na magsalita ng ano. Hindi ko alam na yun pala yung pinagmulan nun, yung meme na yun. So, at in that case, may point ang China na mag-react, na wag basta-basta yung, kumbaga, hindi naman tayo pinipigilan sa free speech, pero wag naman yung ganun. Siguro yun yung ibig sabihin ng China. At hindi ko rin naman maintindihan yung pag-declare as persona non grata dun sa consul ng China. Kasi, o kung i-declare natin, anong gusto nating mangyari? Anong mangyayari pagkatapos? And kung patulan talaga tayo ng China, kaya ba natin? Eh, ang daming ang ayaw magsundalo, ang daming ang ayaw mag-reserve, ang daming ang ilan lang ang sundalo natin, ilan yung barko natin, ilan yung jet fighters natin, ilan yung kaya ba? Willing ba tayong mawasak kung sakasakali, handa ba tayo? At madali kasing sabihin ng mga mayayaman yan, kasi dual citizen sila. Anytime kung magkagulo dito, lilipad lang naman sila eh. Paano tayo mga nandito, mga purita? Saan tayo magtatago? May naka-ready ba tayong mga underground? Basement? Mga nuke? Meron ba? Yung nagpagpuprotect sa atin sa mga nuke? Hindi, So, yun lang naman. Parang, ako gusto ko talaga ipagtanggol ang bansa natin. Why not? Diba? Why not? Oo. At saka, hindi naman siya pinipigilan. Ang kapalit niyan, paano tayo kapag yung actual na gera ang isipin natin, may matitira ba sa bansa natin? Oh, no! Hindi, isipin muna natin siguro, paano ba natin maipagtatanggol yung bansa natin? Anong aspeto ba ng pagtatanggol yung gusto nating tahakin? Which aspect? Kasi, if you keep on telling that we should speak up, we should be criticizing China, and then we should be it should be okay na ipoprovoke natin sila, mag-retaliate tayo doon sa mga ginagawa nila sa West Philippine Sea. That's how we make tanggol our country. What if they retaliate then? Are you telling me na pagtatanggol yun? What if they bomb us? Kasi yun yung way nila ng retaliation. So, paano yung pagtatanggol? Yung sinabi ni Robin, yung about sa water cannon, bakit daw hindi tayo bumili ng mas malalakas na water cannon para gumante? What? Gumante ba yung term? Hindi ko maalala yung exact word. Basta parang pang self-defense. Pag kasi ginantihan mo yun, sana papunta yun pag, di ba? Kasi kung ang gusto natin is gantihan, that's how you make tanggol. That's your concept of pagtatanggol. We have to make sure that we are equipped to kasi baka mamaya mag-declare baka kapag ginantihan natin, mag-declare ng war. Oh no! And then, di ba kasi, di ba, bawa, way daw po nila ng mananakot. Ito lang ang masasabi ko dyan, Palabok, kasi ang naririnig natin na side doon sa mga pangyayari, doon sa situation sa West Philippine Sea, is side ni na inuulat or binabalita ni Tariela. So far hindi pa ako nakakakita nung side or actual video footage na galing naman sa side ng China. So I don't know how to react to that. Pwede ba nating sabihin na tama lahat ng sinasabi ni Tariela? Considering yung history niya, he has record of cheating while he's studying. And actually, meron akong napanood na
di ko alam kung news yun, pero from China, na binabalita nila na yung mga mangingisda natin daw ay nagpapanggap na parang hindi sila naniniwala na mangingisda yon. Parang ang tingin nila is Navy, something ganon. So, meron din silang, meron, yung sa side nila, may nangyayari na hindi natin alam na yun yung tingin nila. Exactly, di ba? So, ito yung sinasabi ni Palabok, meron daw video, pero iba yung kwento. So, Yes, that's totoo my yan. point. Napanood ko yan. Nagulat din ako na, Bakit tayo maniniwala? Hindi ko sinasabing wag natin paniwalaan si Commodore Tariela. Mm. Well, in charge siya doon. Pero bakit siya lang yung paniniwalaan natin? Now, if there is Oo. another side of the story, bakit hindi natin i-consider yung isang side na yan? Dahil China siya? Dahil ito Pilipino? Do you think it's right? White lion plows through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze.